Hi guys, welcome to our YouTube channel. It's me, Jenny. Mag-update lang ako guys. Medyo matagal na kaming hindi nakakapag-upload ng video. Nag-apply kami ng K1 visa or fiancé visa. At since I think it's been 5 months and 3 weeks since nag-apply kami. At according to the tracker, maybe we'll get approved next week or next month. But binabantayan ko siya since nung nag 5 months kami, lagi ko na siyang ino-open para makita ko kung ma-approve, kailan ba kami ma-approve. Nakakaba, pero masaya. Okay lang, naghihintay. Kasi yun guys, chika ko lang. Nagpaalam na ako kay amo na hindi na ako magre-renew ng contract. So, nag-usap kami, sabi niya, i-make sure ko muna na makuha ko ng visa bago ako mag-quit. Kasi ayaw niya, kung siya rin tatanungin, ayaw niya talaga akong for good or gusto niya pa rin akong mag-stay na mag-work dito. Kaya lang sabi niya, masaya daw siya kung masaya ako. So that's why, yun. Kung hindi kasasaya ko na mag-asawa ko, hindi daw siya kontra. Yun yung sabi niya. Yeah, masaya ako kasi meron akong mga mababait na amo. At kahit, syempre, malayo sa pamilya, hindi ko na feel na malayo kasi mababait naman sila. At saka supportive sila amo. So nag-apply kami ng K1 visa at I will put here, I will show you kung paano ko siya tawag ito, tinatrack para makita ko kung approve na ba kami or hindi pa. Pero hindi kami masyadong nagbubukas ng tracker kasi nakaka-stress din kasi minsan ups and down yung days kung approve na ba kayo or hindi pa. Nakaka-stress. So, pasensya na kayo guys, medyo maingay kasi sila dito sa building na to, nagre-renovate sila. So, yun, pabalitaan ko kayo maybe next week pag inopen ko na ulit siya. Ayun nga pala guys, nag-apply kami ng K1 visa, of course with the help of, anong tawag doon? Consultant. Pero syempre hindi yun libre, may bayad yun. Nagbayad kami ng consultant at limited lang din yung help niya. I mean, kapag yung process namin, ginawa namin at sila yung gagawa ng mga papers, another bayad yun. Pero kung kagaya namin na consult lang talaga, tanungin lang namin, tama ba tong pagka-fill up namin sa aming form? Yun lang. Kung tama yung pagka-fill up sa form, kung anong requirements, kung anong sunod na gawin. Yun lang yung mga namin. Kaya hindi siya kamahalan. Hindi kamahalan yung consultant na nakausap namin at tumulong sa amin. Kami pa rin yung nag-prepare ng mga requirements at saka kami pa rin nag-fill up. Tanong lang namin kung tama ba or mali yung na-fill up namin, ganyan. Tapos bago namin ipasa yun, sinek muna niya ulit yung form namin kung tama ba or mali yung mga sinulat namin doon, nilagay namin doon. Kasi minsan mahirap pagka mali kapag mali yung mga nilagay mo doon sa form mo, syempre 'di ba, mare-reject ka or aanihin ka nila ulit ng panibagong application. Sasabihin kanila na mali yung form mo, may ganito, ganyan, another follow-up na naman. So, mahirap, tas back to zero ka na, maghintay ka naman. Ayaw namin mangyari yun. Kaya nagbayad kami ng consultant. Pero hindi siya kamahalan kasi nga, consult lang naman. Tsaka mabait naman yung consultant namin. Tapos, dun sa K1 visa ko, in-apply din namin yung K2. K1, K2 kasi sabi ko kay Anthony, ayoko ako lang yung pupunta doon. Gusto ko, kasama ko na yung anak ko pagpunta ko doon sa kanya, sa Amerika. So, malalaman natin guys. Tapos, kasi for good na ako ngayong July. Tatapusin ko lang yung aking kontrata dito sa Hong Kong. At aalis na ako. Uwi muna ako ng Pilipinas kasi tatransfer namin yung application ko. For example, na-approve ako end of this month or next month, itatransfer namin yung applications ko sa Pilipinas para dun namin gawin yung
medical, biometrics, together with my son. Kasi kasama ko nga siya, ayoko siyang may iwan. So, ayun lang guys, mag-update ulit ako kapag na-approve na kami. Ipopost ko dito sa YouTube namin kapag na-approve na kami. Yun guys. Tapos, magpo-for good ko din. Magpo-for good na ako. Siyempre, tatambay mo tayo sa Pilipinas bago tayo pumunta kay Anthony, di ba? Kasi medyo matagal-tagal tayong namalagi dito sa Hong Kong. 8 years din. 8 years din ako nandito. So gusto ko kahit pa paano makabanding ko muna yung family ko, yung parents ko, di ba, yung mga kapatid ko, para masaya. Para pumunta man ako dun kay Anthony, sa lugar niya, is masulit ko muna na makasama ko yung pamilya ko. Kasi 8 years din na malayo ako sa kanila. So, ayun lang guys. Tapos, ano pa bang ginawa namin sa K1? Yung K1 visa process namin. Bukod dun sa form, ayan pala. Nung napilap na namin yung form, tapos nakapagbayad na kami, sinend namin siya sa visa center at napunta siya sa California Visa Center. So, doon na process yung amin. Doon binabasa yung mga ano namin. Tapos, waiting na lang kami. Tagal na rin, 5 months and 3 weeks na rin kami naghihintay. At sana, hopefully, ma-approve na kami next month or maybe this month. Sana ma-approve na tayo, guys, para makapag-start na tayo kung ano man yung mga kailangan natin i-prepare. Actually, naka-prepare na yung iba. Kaya lang, may mga kagaya ng Senomar, biometrics, medical. Yun, gagawin natin sa Pilipinas. Yun, kasama ng anak ko. Kaya kailangan kong umuwi. Tapos yun nga, medyo sabi nung consultant, maybe it takes 2 weeks kapag nag-transfer kami sa Pilipinas nung application namin. Pero wala tayong magagawa, diba? Kasi ganun talaga. So, yun lang guys. Balitaan ko kayo sa susunod kung anong mangyari na sa application namin. If we got approved, if we got denied, I hope we're not. Diba? Tapos, ipapakita ko din dito sa video ko yung mga mga ginawa namin na process. Maybe next sa susunod na yun, wag mo na ngayon kasi medyo busy ako. May trabaho at saka si Anthony din may trabaho. Hindi kami masyadong makagawa ng tawag dito ng video. Tapos ngayon mag-birthday si Anthony and the next month mag-birthday yung anak ko. Kaya medyo busy tayo. So ayun lang guys. Hopefully we always always watch our video. So sana subscribe niyo kami and you like our video also. Yun lang para actually this content is ginagawa namin to kasi for memories since nag-start kami ng relationship namin. Kaya ginagawa namin tong video na to kasi para hindi na siya mabubura, nandyan lang siya, tsaka ma-share din namin kung paano nag-process ng K1 visa as nag-work here in abroad. I'm here in Hong Kong. Diba? Paano namin na-process yon? Siguro marami dito, alam ko marami dito sa Hong Kong, mga kagaya ko din na helper na nagkakaroon ng partner sa ibang bansa din. And then, nagpa-process din sila from here. Tapos yung iba dito na nga sila umaalis eh. 'Di ba? Yung dito na sila nag-start ng process, tapos dito na rin sila hanggang pag-alis nila. Pero kasi ako, gusto ko kasama yung kaya yung sa akin na-transfer ko sa Pilipinas. Kaya, mas pinili ko yung kasi, syempre, ayokong mag-isa, ayokong iwanan yung anak ko. So, yung iba, ganun yung ginagawa. So, next time guys, update namin kayo kung ano mangyayari sa aming application. Pag-pray niyo po kami na sana ma-approve na kami. And please, subscribe our channel. And see you soon. Bye!